Ang insidenteng ito ay naganap sa Shibuya Ward, Tokyo, Japan, isang lugar na kilala bilang matao at masigla. Sa loob ng lugar na ito ay matatagpuan ang Yoyogi Park na napapaligiran ng maraming residential na komunidad, kabilang na ang isang high-end na gusali ng apartment kung saan nakatira ang mag-asawang Yusuke Mitsuhashi at Kaori Mitsuhashi. Gayunpaman, isang trahedya ang dumating sa pamilyang ito. Noong December 15, 2006, Biyernes ng umaga, isang babae na halatang balisa ang dumating sa Shibuya Ward Police Station upang i-report ang isang insidente. Ayon sa kanyang salaysay, 3 araw nang nawawala ang kanyang asawa at humihingi siya ng tulong sa pulisya upang mahanap ito. Dahil sa nakikitang matinding pag-aalala ng babae, sinubukan siyang pakalmahin ng mga pulis at hiniling na magkwento ng buong detalye ng mga nangyari. Ang babae ay nagpakilalang si Kaori Mitsuhashi, 32 years old, at sinabi niyang ang kanyang nawawalang asawa ay si Yusuke Mitsuhashi, 30 years old. Welcome back to our channel. Samahan niyo ako na tuklasin ang mga detalye at trahedya sa buhay ng mag-asawang Mitsuhashi. Kung mahilig ka sa mga kwento ng tunay na krimen, maaari ninyong i-consider na i-click ang like at subscribe button. Maraming salamat po. 3 araw bago ang report, madaling araw ng December 12, umuwi ang asawa ni Kaori na si Yusuke ng lasing. Nagreklamo si Kaori tungkol sa kanyang kalagayan na nauwi sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Sa galit, umalis si Yusuke sa kanilang bahay. Dahil pareho silang labis na nagalit, hindi na niya pinigilan ang asawa. Sa mga nakaraan nilang pagtatalo, karaniwan itong nagtatapos sa paghingi ng tawad ni Yusuke at pagsisikap na magkaayos sila. Ngunit sa pagkakataong ito, 3 araw na siyang nawawala at walang kahit anong balita o kontak mula sa kanya. Ayon sa investigasyon, ang nawawalang si Yusuke Mitsuhashi ay ipinanganak sa North Kyushu at nag-aral ng abogasya sa Chuo University. Matapos makapagtapos ng pag-aaral, nagtrabaho siya sa isang law firm sa Tokyo. At sa isang party ay nakilala ni Yusuke si Kaori, isang babaeng 2 taon ang tanda sa kanya na nagtatrabaho noon sa One Hong Company. Mabilis na umusbong ang kanilang relasyon at nagsimulang magsama. Makalipas ang 1 taon, sila ay nagpakasal. 2 taon matapos ang kanilang kasal, sa edad na 29, biglaang na-hire si Yusuke sa Japanese branch ng Morgan Stanley bilang isang asset analyst na may taunang sahod na 13 million yen. Dahil sa biglang pagtaas ng kanilang kita, lumipat ang mag-asawa sa isang marangyang apartment sa Furuichi area ng Shibuya Ward. Ang kanilang apartment ay nasa ika-10 palapag. Tila maayos ang kanilang pamumuhay at walang sino man ang makapaghihinala na dahil lamang sa isang pagtatalo ay hindi na muling uuwi si Yusuke. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Yusuke upang alamin kung may impormasyon sila tungkol sa kanyang kinaroroonan. Kinumpirma ng kumpanya na ilang araw nang hindi pumapasok si Yusuke at sila rin ay nag-aalala sa kanyang pagkawala. Sa katunayan, inanunsyo ng kumpanya ang kanyang promotion bilang department manager noong nakaraang araw, ngunit hindi nila siya makontakt upang pag-usapan ang bagong posisyon. Sa simula, pinaghinalaan ng pulisya na ang pagkawala ni Yusuke ay may kaugnayan sa kanyang promotion. Ngunit matapos ang masusing investigasyon sa kanyang pinagtatrabahuhan, nalaman nilang maayos ang pakikitungo ni Yusuke sa kanyang mga kasamahan na labis na nirerespeto siya at walang anumang problema kaugnay sa kanyang trabaho. Sunod na kinontak ng pulisya ang mga magulang at kakilala ni Yusuke. Ngunit lahat sila ay nagsabing matagal na silang walang komunikasyon kay Yusuke at wala silang alam sa kanyang kinaroroonan. Kinabukasan, bandang 8:00 ng umaga, nakatanggap ang pulisya ng Shinjuku Ward sa Tokyo ng report mula sa isang empleyado ng opisina. Ayon sa tumawag, may natagpo ang kahina-hinalang plastic bag na may mantsa ng dugo sa isang kalsada malapit sa isang language school. Agad na rumesponde ang pulisya na dumating sa lugar. Sa loob ng plastic bag, natuklasan ng pulisya ang isang putol-putol na bangkay. Partikular na bahagi ng katawan ang natagpuan. Ang itaas na bahagi mula dibdib hanggang bewang, kaliwang braso at kanang kamay, ngunit wala itong ulo. Wala rin ang ibabang bahagi ng katawan mula bewang pababa.
Ang bangkay ay walang damit at ang biktima ay tinatayang isang lalaki na nasa edad 30. Ang mga hiwa sa katawan ay hindi pantay, dahilan upang maghinala ang pulisya na ang katawan ay pinutol gamit ang lagari o katulad ng ganitong uri ng kasangkapan. May mga bakas ng lupa sa ibabaw ng bangkay na nagpapahiwatig na posibleng inilibing muna ang biktima bago itinapon sa lugar na iyon. Sa paligid ng pinangyarihan, walang natagpo ang anumang bagay na maaaring tumulong sa pagkakakilanlan ng biktima at hindi rin natagpuan ang iba pang bahagi ng katawan. Ayon sa forensic pathologist, ang biktima ay namatay sa loob ng nakaraang linggo, ngunit hindi pa matukoy ang eksaktong oras at dahilan ng pagkamatay. Ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ay malapit sa Kabukicho, isang kilalang red light district na madalas na iniuugnay sa underworld. Bukod dito, ang Shinjuku Ward ay nakaranas na rin ng ilang kaso ng pagpatay sa nakaraan. Dahil dito, pinaghihinalaan ng pulisya na posibleng may kaugnayan ang kasong ito sa isang gang war. Upang makilala ang biktima, sinuri ng pulisya ang mga ulat ng nawawalang tao mula sa nakaraang linggo. Agad na napansin ng Shinjuku Police ang isang ulat ng nawawalang tao na inireport sa Shibuya Ward noong nakaraang araw. Ang nawawalang tao ay si Yusuke Mitsuhashi at ang pagkawala niya ay tumutugma sa tinatayang oras ng pagkamatay ng biktima. Dahil dito, nagkaisa ang Shinjuku at Shibuya Police sa pagsisiyasat. Binisita nila ang tahanan ni Yusuke upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Inilarawan ni Kaori na ang kanyang asawa ay may taas na 5'5", payat ang pangangatawan at may peklat mula sa isang operasyon sa ibabang kanang bahagi ng kanyang dibdib. Gayunpaman, ang katawan na natagpuan sa Shinjuku ay walang peklat na ganito at mas malaki ang pangangatawan nito kumpara sa description ni Kaori sa kanyang asawa. Dahil dito, hindi tumutugma ang katawan sa pagkakakilanlan ni Yusuke. Pagkalipas ng isang linggo mula sa unang pagkakatuklas, isang bagong pangyayari ang naganap. Bandang 3:00 ng hapon sa Kamiyamacho, habang naglalakad ang isang babae kasama ang kanyang aso, bigla itong tumigil at tumahol ng malakas papunta sa loob ng bakuran ng isang bahay. Sinubukan niyang hilahin ang aso palayo, ngunit nakawala ito mula sa tali at tumakbo papasok sa bakuran. Nag-alala ang babae na baka makaistorbo ang kanyang aso sa mga nakatira, kaya't agad niya itong sinundan. Ang bahay ay malaki ngunit mukhang matagal nang inabandona. Pagpasok niya, sa hindi kalayuan mula sa gate, laking gulat niya nang makita ang bahagi ng katawan ng tao na nasa damuhan. Ang ibabang bahagi ng katawan ay wala ring damit at naglalabas ng matapang na masangsang na amoy. Nang mahimasmasan, nanginginig na kinuha ng babae ang kanyang telepono at tumawag sa pulisya. Agad na rumesponde ang mga pulis mula Shibuya Ward. Sa inspeksyon, natuklasan nila na ang biktima ay isang lalaki, na ang katawan ay pinutol sa may baywang. Ang mga hiwa ay hindi rin pantay at posibleng ginawa gamit ang lagari. Base sa antas ng pagkabulok ng katawan, tinatayang 2 linggo nang patay ang biktima. May bakas ng lupa sa mga binti ng katawan, ngunit hindi malinaw kung ang lupa ay mula sa bakuran na iyon o mula sa ibang lugar. Napansin ng pulisya ang maraming pagkakatulad ng kasong ito sa naunang kaso sa Shinjuku Ward, kaya't pinaghinalaan nilang magkaugnay ang dalawa. Upang matiyak ito, sinuri ng mga forensic pathologist ang mga bahagi ng katawan na natagpuan sa Shinjuku at sa Shibuya sa pamamagitan ng DNA analysis at iba pang pamamaraan na kumpirma na ang mga bahagi ng katawan ay mula sa iisang tao. Ang biktima ay medyo matangkad at malaki ang pangangatawan. Dahil wala ang ulo at mga daliri, hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Gayunpaman, mabilis na napansin ng pulisya ang isang detalye, ang lugar kung saan natagpuan ang ibabang bahagi ng katawan ay nasa halos 500 meters lamang mula sa bahay ng nawawalang si Yusuke Mitsuhashi. Sa kabila ng malinaw na pagkakaiba sa pisikal na katangian, patuloy pa rin ang hinala ng pulisya na maaaring may kaugnayan ang nawawalang si Yusuke sa biktima. Dahil dito, muling bumisita ang pulisya sa tahanan ng mag-asawa. Sa pagkakataong ito, napansin nilang may ilang pagbabago sa bahay. Ang bahay ay kasalukuyang nasa renovations. Ang wallpaper ay tinanggal na.
at karamihan ng kasangkapan ay natatakpan ng puting tela. Gayunpaman, dahil nalalapit na ang bagong taon, hindi ito itinuturing na kakaiba dahil karaniwang ginagawa ng mga tao ang ganitong paghahanda sa panahong ito. Nang tanungin ng pulisya, iginiit ni Cowrie ang kanyang mga naunang pahayag. Pinaninindigan niyang hindi tumutugma ang mga pisikal na katangian ng biktima sa kanyang asawa at mariing sinabi na imposibleng ang biktima ay si Yusuke. Wala silang mahalagang bagong impormasyon na nakuha mula sa pagbisitang ito, ngunit naramdaman ng mga investigador na tila may kakaiba. Sa kabila ng mga hamon, nakahanap din ang pulisya ng taong handang makipag-usap. Ito ay si Tanaka, isang 45 years old na senior colleague ni Yusuke. Matapos magtapos sa universidad, nagtrabaho si Yusuke sa isang law firm kung saan si Tanaka ay isa sa mga associate attorneys. Si Tanaka ang nagrekomenda kay Yusuke para sa isang posisyon sa isang financial company. Maganda ang relasyon ng dalawa at labis na nag-aalala si Tanaka sa pagkawala ni Yusuke. Ibinahagi ni Tanaka ang maraming impormasyon tungkol kay Yusuke sa pulisya at binanggit na si Yusuke ay isang magaling na tao, masayahin at palakaibigan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang nagkaroon ng ideya ang isa sa mga investigador. Tinanong niya si Tanaka tungkol sa pisikal na anyo ni Yusuke. Inilarawan ni Tanaka si Yusuke bilang medyo matangkad, malakas ang pangangatawan, at muscular dahil naglaro siya ng rugby mula pagkabata. Nagtanong pa ang pulisya kung may mga tattoo o peklat si Yusuke, particular sa dibdib. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Tanaka na, "Nagpunta kami sa hot spring ng ilang beses, at hindi ko kailanman napansin na may tattoo o peklat siya." Matapos makipag-usap kay Tanaka, agad na sinuri ng pulisya ang mga medical record ni Yusuke at natuklasang hindi siya kailanman sumailalim sa anumang operasyon sa kanyang dibdib. Sa puntong ito, natuklasan ng pulisya ang isang mahalagang lead. Malaki ang posibilidad na nagsinungaling si Cowrie. Upang kumpirmahin ang hinala, nakipag-ugnayan ang pulisya sa mga magulang ni Yusuke at humiling ng kanilang pakikipagtulungan para sa DNA test. Agad na lumabas ang mga resulta at nakumpirma na ang biktima ay si Yusuke. Sadyang mali ang ibinigay na impormasyon ni Cowrie tungkol sa mga pisikal na katangian ng kanyang asawa, na lubos na nagpahirap sa investigasyon ng pulisya. Ang apartment ng mag-asawa ay matatagpuan sa isang mataas na uri ng residential complex na may mahigpit na seguridad. Kinakailangan ng keycard upang makapasok sa gusali, at ang lobby sa unang palapag ay may surveillance cameras. Pinuntahan ng mga investigador ang tanggapan ng pamamahala ng gusali upang humiling ng access sa keycard data at surveillance footage. At noong December 12, natuklasan ng pulisya na bandang 3:50 a.m., bumalik si Yusuke sa kanilang apartment ng mag-isa. Mukha siyang lasing at pasuray-suray habang papunta sa elevator. Pagpasok niya sa elevator, hindi na siya muling nakita sa surveillance cameras. Sa puntong ito, sapat na ang ebidensya upang mapagtanto ng pulisya na nagsisinungaling si Cowrie. Hindi kailanman umalis si Yusuke ng apartment noong gabing iyon. Dahil sa lead na ito, siniyasat ng pulisya ang surveillance footage ng gusali mula December 12 pataas. Natuklasan nila na noong alas 10 ng gabi ng December 15, si Cowrie, na naka-sportswear, ay nakita na may hinihila na malaking maleta habang lumalabas ng elevator. 4 na oras ang lumipas, ginamit niya ang kanyang keycard upang makapasok muli sa gusali. Hindi nagbago ang kanyang kasuotan, ngunit wala na ang malaking maleta. 15 minuto ang lumipas. Muling nakita si Cowrie na lumalabas ng elevator, ngunit ngayon ay nagtutulak naman siya ng isang cart na may malaking kahon ng karton. 20 minuto ang lumipas, bumalik siya muli sa apartment nang walang dala. Batay sa mga ebidensyang ito, natukoy ng pulisya ang isang itim na taxi ayon sa testimonya ng driver at sa ruta ng sasakyan. Noong 10:05 ng gabi ng December 15, isinakay ng driver si Cowrie sa harap ng gusali na may dalang malaking maleta. Pagpasok niya sa sasakyan, sinabi niya na ituloy siya sa Shinjuku. Habang binabaybay nila ang isang kalsada malapit sa riles ng tren sa Shinjuku, napansin ng driver ang isang hindi kanais-nais na amoy mula sa maleta at tinanong niya ito ng, "Anong laman ng maleta mo? Parang may amoy."
pagkarinig nito, agad na humiling si Kaori na huminto ang taxi. Sa una, inisip ng driver na nais lang ni Kaori na sumakay sa isang huling biyahe ng bus sa Shinjuku. Kaya't ang kanyang hiling na paghinto ng taxi sa gitna ng kalsada ay naging kalituhan para sa kanya. Gayunpaman, sumunod pa rin siya at pinahinto ang sasakyan. Matapos suriin ang surveillance footage, nakumpirma ng driver na ang babaeng nakita sa video ay siya ring sakay niya sa kanyang taxi noong gabing iyon. Kaya't may dahilan na ang pulisya na maghinala na ang maleta ay naglalaman ng mga bahagi ng katawan ni Yusuke na natagpuan kinabukasan. Isang buwan matapos ang insidente, bumalik ang pulisya sa tahanan ni Kaori, inaresto siya sa kasong pagpatay at isinagawa ang masusing paghahalughog sa bahay. Sa balkonahe, natuklasan ng pulisya ang isang maliit na aparador na tinanggalan ng mga pinto at napuno ng maitim na lupa. Kumuha sila ng sample ng lupa para sa pagsusuri. Sa tulong ng DNA testing, nakumpirma na ang dugo sa lupa ay pagmamay-ari ng biktimang si Yusuke. Dahil sa hindi maikakailang ebidensya, sa wakas ay inamin ni Kaori ang krimen at ibinunyag ang buong detalye ng mga pangyayari. Ayon sa kanya, bandang 4:00 ng madaling araw noong December 12, lasing na umuwi si Yusuke. Nais niya sanang pag-usapan ang tungkol sa paghihiwalay nila, ngunit mabilis na nauwi ang kanilang usapan sa isang mainit na pagtatalo. Pagkatapos nito, pumasok si Yusuke sa kwarto para matulog. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, habang sumisikat na ang araw, hindi pa rin siya makatulog at lalo pang tumindi ang kanyang galit, kaya kumuha siya ng bote ng alak mula sa silid at pinukpok si Yusuke sa ulo habang natutulog ito. Paulit-ulit niya itong hinampas hanggang sa tumigil siya. Sa kalituhan, narinig niyang mahinang bumigkas si Yusuke ng "Bakit?" bago ito tuluyang natahimik. Nang magbalik ang kanyang katinuan, napagtanto niya na nakagawa siya ng isang napakalaking krimen. Nakaramdam siya ng matinding takot at hindi niya alam ang gagawin. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, gaya ng inaasahan, sunod-sunod ang tawag mula sa opisina ni Yusuke dahil hindi ito pumasok sa trabaho at walang abiso. Ngunit labis na natatakot si Kaori kaya't hindi niya sinagot ang mga tawag. Kinabukasan, isang kasamahan ni Yusuke ang tumawag kay Kaori upang tanungin kung alam niya ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Sinabi niya na hindi niya alam kung nasaan si Yusuke. Marahil ay naramdaman ng kasamahan ang kakaiba sa boses ni Kaori kaya't sinabi nito na, "Gusto kong pumunta dyan at kumustahin ka." Agad na siyang nakaramdam ng takot. Ayaw niyang magduda ang kasamahan ni Yusuke ngunit hindi rin niya kayang tumanggi, kaya't pumayag siyang bumisita ito sa kanilang bahay sa darating na Sabado. Simula nang mangyari ang insidente, nakatago ang katawan ni Yusuke sa ilalim ng kama sa kwarto. Bagamat malamig ang panahon dahil taglamig, alam niyang sa loob ng ilang araw ay tiyak na magsisimula ng mangamoy ang katawan. Kaya't napagpasyahan niyang kailangang mailabas agad ang katawan mula sa apartment. Gayunpaman, dahil maliit ang pangangatawan ni Kaori at hindi niya kayang buhatin ang malaking katawan ni Yusuke ng mag-isa, sinubukan niya ang iba't ibang paraan ngunit hindi siya nagtagumpay. Dahil dito, napagdesisyunan niyang putol-putulin ang katawan. 3 araw matapos ang krimen, lumabas si Kaori upang bumili ng lagari, isang malaking maleta, isang pushcart at isang waterproof tarp. Bukod pa rito, upang hindi magduda ang iba, bumili rin siya ng lupa. Pagkatapos makuha ang lahat ng kakailanganin, sinimulan na ni Kaori ang kanyang plano. Inihiga niya ang nightstand sa kwarto sa sahig, tinanggal ang mga pinto ng cabinet, nilagyan niya ng lupa ang ilalim at gilid nito. Ginawa niya itong isang pansamantalang operating table na natatakpan ng lupa. Matapos nito, inilagay niya ang katawan ng kanyang asawa sa loob ng cabinet at sinimulan ang proseso ng pagputol dito. Habang pinuputol niya ang katawan gamit ang lagari, tumatagas naman ang dugo sa lupa, na paraan niya para hindi na kailanganing maglinis. Matapos ang proseso, inilibing niya ang mga bahagi ng katawan sa lupa. Sa araw ding iyon, sinuri ni Kaori ang telepono at computer ng kanyang asawa at natuklasang may natanggap itong email mula sa kanyang kumpanya. Ang email ay nag-aabiso na na-promote si Yusuke bilang department manager na may karagdagang taunang sweldo na 2 million yen. Bukod pa rito,
nakatakda niyang matanggap ang kanyang year-end bonus sa susunod na buwan. Nang mabasa ni Kauri ang balitang ito, nagkaroon siya ng plano na i-report ang pagkawala ng kanyang asawa at pagkatapos ay pumunta sa kumpanya upang i-claim ang pera. Bandang 9:00 ng umaga noong December 15, pumunta si Kauri sa lokal na himpilan ng pulis upang i-report na nawawala ang kanyang asawa, kunwari nag-aalala sa pagkawala nito. Kinagabihan, hinukay niya mula sa lupa ang itaas na bahagi ng katawan ni Yusuke, inilagay ito sa 2 patong ng puting plastic bag at isinilid ito sa isang maleta. Balak sana niyang itapon ito malapit sa riles ng tren sa Shinjuku. Bandang 10:00 ng gabi, bumaba si Kaori mula sa apartment, nag-abang ng taxi at sumakay. Habang nasa biyahe, napansin ng driver ang kakaibang amoy at tinanong ito na nagpagulat kay Kaori at nag-udyok sa kanya na bigla ang pahintuin ang sasakyan. Pagkababa, naglakad siya sa kalsada habang hinihila ang maleta. Gayunpaman, nag-alala siya na baka mapansin ang ingay ng mga gulong ng maleta, kaya tumigil siya matapos ang maikling paglalakad. Sa gilid ng kalsada ay may mga halaman na may bakod na barbed wire sa labas. Dahil hindi niya kayang itapon ang maleta sa ibabaw ng bakod, iniwan na lamang niya ito sa mga damuhan. Bumalik si Kaori sa apartment bandang 2:00 ng madaling araw, ngunit hindi siya makatulog dahil sa labis na kaba. Sa kabila ng takot, kinuha niya ang natitirang mga bahagi ng katawan mula sa lupa at inilagay ang mga ito sa isang malaking karton na kahon na isinakay niya sa isang pushcart. Dahil sa naging karanasan noong nakaraang gabi, natakot na siyang muling tumawag ng taxi. Habang naglalakad sa tahimik na gabi, mas malakas pala ang ingay ng kariton kaysa sa inaasahan niya. Hindi na siya nangahas pang magpatuloy sa paglalakad. Habang lumilinga sa paligid, napansin niya ang isang abandonadong bahay sa tabi ng kalsada. Nakabukas ang gate nito, kaya't pumasok siya. Dito niya itinapon ang mga bahagi ng katawan at iniwan ang pushcart at walang laman na kahon sa isang tambakan ng basura malapit sa lugar. Kinabukasan ng hapon, pumunta ang mga pulis sa bahay ni Kauri upang tanungin siya tungkol sa mga pisikal na katangian ng kanyang asawa. Pagkaalis ng mga pulis, hinukay ni Kauri ang ulo ng kanyang asawa, inilagay ito sa isang travel bag at sumakay ng tren papunta sa Chiba City na 25 kilometers ang layo. Pagdating niya roon ay madilim na. Maingat na iniwasan ni Kauri ang mga tao habang papunta sa isang liblib na bahagi ng Harumi Park. Dito naghukay siya at inilibing ang ulo ng kanyang asawa. Pag-uwi niya sa bahay, inilagay niya ang kaliwang braso, kanang kamay, at ilang basura sa isang garbage bag at itinapon ito sa isang eskinita kung saan bihira ang dumadaan. Matapos ayusin ang lahat, hindi pa rin siya tuluyang panatag kaya nagpasya siyang linisin muli ang apartment upang matanggal ang anumang natitirang bakas. At noong December 22, nag-hire siya ng tao upang palitan ang wallpaper at flooring ng bahay. Upang matugunan ang kanyang pangangailangang pinansyal, nagtrabaho rin siya bilang part-time staff sa isang cafe. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Kauri ang halos lahat ng oras niya sa pagre-renovate ng bahay. Noong January 4, tinipon niya ang mga kumot, unan, at kutsyon mula sa kwarto at ipinadala ang mga ito sa bahay ng kanyang mga magulang na may kalakip na sulat na nagsasabing, "Pakisunog na lang po ang mga ito para sa akin." At umaga noong January 10, tumawag si Kauri sa kumpanya ng kanyang asawa upang muling tanungin ang tungkol sa year-end bonus na hindi pa naibibigay. Ngunit nang hapon ding iyon, opisyal na siyang inaresto ng mga pulis. Matapos ang pag-amin ni Kauri, natagpuan ng mga pulis ang ulo ng biktima na inilibing sa park at ang mga kamay na itinago sa isang trash bag. Ang mga gamit na ipinadala niya sa bahay ng kanyang mga magulang ay natagpuan ding nakatiwangwang sa labas ng dati nilang bahay at hindi pa kinukuha. Napag-alaman na lumipat na pala ang kanyang mga magulang sa ibang lugar. Ang resulta ng autopsy ay nagpakita ng 8 blunt force trauma wounds at ang sanhi ng pagkamatay ay itinuring na traumatic brain injury. Nang tanungin tungkol sa kanyang motibo, hindi inaasahang napaiyak si Kauri ng walang tigil habang ikinukwento ang kanyang mga sama ng loob at hinanakit na tiniis niya sa nakaraan.
Si Kaori Mitsuhashi, na ang tunay na pangalan ay Kaori Kawaguchi, ay ipinanganak noong July 7, 1974 sa lungsod ng Koshigaya, Saitama Prefecture. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid at ang kanyang ama ay may-ari ng isang kumpanya ng pag-iimprenta, dahilan upang maging mayaman ang kanilang pamilya. Gayunpaman, napakahigpit ng kanyang ama, lalo na kay Kaori. Upang pigilan siyang makipag-date ng maaga, pinilit siya ng kanyang ama na mag-aral sa isang all-girls school mula middle school hanggang high school. Madalas siyang kagalitan ng ama at hinuhubog siya upang maging isang mahinhin at eleganteng anak na babae, sa pag-asang balang araw ay magiging isang flight attendant siya. Habang papalapit ang pagtatapos ni Kaori sa high school at naghahanda para sa entrance exams sa unibersidad, nais pa rin ng kanyang ama na mag-apply siya sa isang women's university. Sa pagkakataong ito, matindi ang pagtutol ni Kaori. Mula pagkabata, kontrolado ng kanyang ama ang kanyang buhay. Hindi siya pinapayagang sumuway dahil paparusahan siya. Dahil dito, matagal nang hinahangad ni Kaori na makalaya mula sa kontrol ng kanyang ama, gayunpaman nabigo ang kanyang pagrerebelde. Sinunod pa rin niya ang kagustuhan ng ama at nakapasa sa entrance exam para sa English Department ng Shirayuri Women's University, isang prestihiyosong paaralan para sa mayayaman sa Japan. Bagamat hindi niya nagawang pumili ng unibersidad para sa sarili, sa wakas ay nakalaya si Kaori mula sa kontrol ng kanyang ama. Dahil sa malaki niyang allowance, namuhay siya ng malaya at maginhawa, madalas nag-e-enjoy sa pagbili ng mga mamahaling gamit ayon sa kanyang nais. Nag-intern din si Kaori sa One Hong Company ng ilang buwan. Pagkatapos niyang magtapos sa edad na 24, sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang ama at nag-apply bilang flight attendant sa isang airline, ngunit hindi siya natanggap. Galit na galit ang kanyang ama at iniutos na bumalik siya sa kanilang bahay upang maghanap ng trabaho, ngunit ayaw nang bumalik ni Kaori. Kahit na pinutol na ang allowance niya, nagdesisyon siyang manatili sa Tokyo at suportahan ang sarili. Nagsimulang magtrabaho si Kaori sa isang bar bilang hostess at ipinagpatuloy ang kanyang marangyang pamumuhay. Sa panahong ito, nakilala niya ang isang mayamang lalaki na nasa 50 years old na, isang direktor ng kumpanya. Ang lalaking ito ay mabait, maalalahanin, at bukas palad kay Kaori na nagbibigay sa kanya ng 2 milyon yen kada buwan. Pagkalipas ng 4 na taon, napagod na ang lalaki kay Kaori at tinapos ang kanilang relasyon. Inalok pa siya ng lalaki na makipagkilala sa anak ng isa sa kanyang mayayamang kaibigan. Subalit matapos ang ilang panahon ng pakikipag-date, naghiwalay rin sina Kaori at ang anak ng kaibigan nito. Nagpatuloy si Kaori sa pagdalo sa mga marangyang party. Pinalalabas na isa siyang full-time na empleyado ng One Hong Company upang maghanap ng bagong oportunidad at sa isang party, dito nakilala ni Kaori, ang noon ay 28 years old na si Yusuke Mitsuhashi. Nag-umpisa ang dalawa na mag-date at hindi nagtagal ay nagdesisyon silang mag-live-in. Wala ni katiting na kaalaman si Yusuke tungkol sa nakaraan ni Kaori. At ipinagmamalaki pa niya ito sa kanyang mga kaibigan at sinasabing siya na raw ang babae na kanyang pinapangarap. Isang taon pagkatapos, nagpa-medical check-up si Kaori at nalaman niyang siya ay 2 buwan ng buntis. Subalit parehong nahihirapan sila sa pinansyal at may mga hindi pa nababayarang utang si Kaori. Kaya't sinabi niya kay Yusuke na ayaw niyang ituloy ang pagbubuntis. Ngunit mariing tumutol si Yusuke. Ginugol niya ang lahat ng pera na mayroon siya para sa isang engagement ring, ipinangako niyang makakahanap siya ng mas magandang trabaho at nakiusap na ituloy nila ang pagbubuntis. Kaya't nagpakasal sila at wala ni isang kamag-anak mula sa pamilya ni Kaori ang dumalo. Matapos silang magpakasal, isinantabi ni Yusuke ang pagsusulit sa bar exam at nagsimulang magtrabaho sa iba't ibang financial companies. Isang araw, masaya niyang ibinalita kay Kaori na nakapasa siya sa isang interview sa isang kumpanya. Ngunit, kalmado lamang na sinabi ni Kaori na nagpa-abortion na siya. Mula noon, nagsimulang maging magulo ang kanilang pagsasama. Makalipas ang 2 taon, nagsimulang magtrabaho si Yusuke sa Japanese branch ng Morgan Stanley na may malaking sahod. Bagamat umayos ang kanilang kalagayan sa buhay, nanatili namang malamig ang kanilang relasyon. Isang araw, aksidenteng natuklasan ni Yusuke na may affair si Kaori.
Dahil sa matinding galit, ikinulong niya si Kauri sa kanilang bahay ng 2 araw, binugbog. Hindi siya pinapayagang lumabas at pinutol ang lahat ng kanyang mga credit cards. Nahihirapan si Kauri na makalabas kaya't nang magkaroon ng pagkakataon, ay tumakas siya at nagpunta sa bahay ng kanyang mga magulang para humingi ng tulong. Ngunit malamig na sinabi ng kanyang ama na siya mismo ang nagdala ng sitwasyong iyon sa kanyang buhay. Pakiramdam ni Kauri na wala siyang magawa, kaya't napilitan siyang tumira kasama ang kanyang kalaguyo. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas, natuntun siya ni Yusuke at muling binugbog siya na ikinasira ng kanyang ilong. Inireport ng kalaguyo ni Kauri ang insidente sa pulis, kaya dinala siya ng mga otoridad sa isang women's shelter para sa kanyang proteksyon. Maraming tao ang nagpayo sa kanya na makipagdiborsyo siya kay Yusuke. Sa katunayan, matagal na niyang binabalak ito ng tahimik. Ang kalaguyo ni Kauri na isang abogado ay nagbigay ng legal na payo sa kanya, kaya't nagdesisyon si Kauri na hilingin kay Yusuke na pumirma ng kasunduan na nagsasaad na kung magtatapos ang kanilang kasal dahil sa pagkakamali ni Yusuke, kailangan niyang bayaran si Kauri ng hindi bababa sa 36 million yen. Iminungkahi ng kalaguyo ni Kauri na kahit na ang pang-aabuso ni Yusuke ay dulot ng kanyang pagtataksil, siya pa rin ang may kasalanan. Kung pipirma si Yusuke sa kasunduang iyon, ituturing itong legal na pagkakasundo. At kung magpatuloy si Yusuke sa pang-aabuso kay Kaori o magpakita ng mga palatandaan ng pagtataksil, maaari niyang hilingin ang diborsyo at mag-claim ng kabayaran. Ipinakita ni Kaori ang kasunduan at pumayag si Yusuke na pirmahan ito. Mula noon, nagsimulang mag-aksaya si Kaori, ginugol ang pera ng kanyang asawa para bumili ng mga mamahaling bagay. Si Yusuke naman ay bihira ng umuwi. Nang mapansin niya na mas madalas hindi umuuwi ang kanyang asawa, ay lihim siyang kumuha ng isang private detective upang sundan siya. Ilang buwan ang lumipas, natuklasan ni Kaori na may ibang babae si Yusuke at marami pang litrato. Nakuha ng private detective na nagpapakita ng pagiging intimate ni Yusuke sa kanyang kalaguyo. Nagdesisyon si Kaori na manahimik at magpatuloy sa pag-iipon ng ebidensya. Plano niyang kasuhan ang asawa at humingi ng kabayaran. Habang lumipas ang panahon, noong December 2006, ibinigay ng private detective kay Kaori ang ilang mga recordings ng pag-uusap ni Yusuke at ng kanyang kalaguyo. Sa mga recording, maririnig na dahan-dahang nagsalita si Yusuke sa kanyang kalaguyo tungkol sa kanilang hinaharap na magkasama. Sinabi niyang, "Tutulungan kita sa gawaing bahay, magkakaanak tayo, at magpapakasal tayo." Ang mga salitang ito ay parang patalim na tumama sa puso ni Kaori, kaya lalong tumibay ang kanyang desisyon na makipagdiborsyo. Hanggang sumapit ang madaling araw ng December 12, nang umuwi si Yusuke na lasing mula sa isang date, kasama ang kanyang kalaguyo, nagdesisyon si Kaori na harapin siya at ipinakita niya ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Yusuke at sinabi ang kanyang nais na pakikipagdiborsyo. Nagalit si Yusuke, pinunit ang mga litrato at sinabi sa kanya na mayroon din siyang ebidensya ng affair ni Kaori. At kahit magdiborsyo sila, hindi siya makakakuha ng kahit isang sentimo mula sa kanya. Matapos sabihin ito, pumasok siya sa kanilang silid. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng labis na galit kay Kaori, na nagresulta sa pagkawala ng kanyang kontrol at sa huli, pinatay niya ang kanyang asawa. Isang taon pagkatapos ng krimen, nagsimula ang paglilitis ni Kaori sa Tokyo District Court. Inakusahan si Kaori Mitsuhashi ng pagpatay at ilegal na pagtatapon ng katawan. Sa paglilitis, inamin ni Kaori ang lahat ng akusasyon laban sa kanya at ang kanyang defense attorney ay nagmungkahi na siya ay nakaranas ng matagal na pang-aabuso sa loob ng bahay at nagkaroon ng post-traumatic stress disorder na nagdulot ng mga halusinasyon at nakaapekto sa kanyang kakayahan na makilala at makontrol ang kanyang mga kilos. Inirekomenda ng prosekusyon ang parusang 25 years na pagkakakulong. Ang tatay ni Yusuke na naging saksi sa paglilitis ay humiling sa hukuman na bigyan si Kaori ng habambuhay na pagkakakulong. Matapos ang 14 na session ng paglilitis na tumagal ng 5 buwan, ipinahayag ng hukuman ang hatol at napatunayang may sala si Kaori Mitsuhashi sa pagpatay at ibinigay ang parusang 15 years na pagkakakulong.
Habang ang kaso ay formal ng isinara, ang mga epekto nito ay patuloy na bumabagabag sa isipan ng maraming tao. Sapat ba ang 15 years na pagkakakulong ni Kauri upang magsilbing parusa? Matapos ipahayag ang hatol, nagkaroon ng matinding debate sa opinyon ng publiko sa Japan. Maraming nagsabi na ang hatol ay masyadong magaan para sa malupit na krimen na ginawa niya. Ngunit may ilan ding naniniwala na makatarungan ang hatol dahil si Kauri ay nagdusa mula sa pangmatagalang pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Ang psychological damage na dulot ng domestic violence ay naging dahilan para mawala siya sa kanyang katinuan, na nagudyok sa kanyang mga padalos-dalos na hakbang. Ang buhay ni Yusuke at Kaori Mitsuhashi ay puno ng pangarap, ngunit nauwi sa trahedya dahil sa kawalan ng maayos na komunikasyon at hindi pagkakaintindihan. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala sa atin na ang bawat relasyon ay nangangailangan ng suporta, pag-unawa, at pagpapahalaga sa mental at emosyonal na kalagayan ng isa't isa. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.